Germs, magandang tanghali. May bisita tayo ngayon dito sa shop. Beat FI, Honda. May problema siya sa throttle niya. Ngayon, binuksan natin yung motor niya. Ito yung nangyari. Tinanggal na namin yung throttle pipe niya dito kasi kanina sobrang tigas nung throttle niya dito. Hindi bumabalik ng maayos. Tapos natanggal na rin namin yung cable niya. Yung return cable tsaka yung pinaka throttle cable. Ito yung lumang throttle cable niya. May napansin lang kami dito na kakaiba. Nasaan yung ano nito, Mike? Yung sinasabi mo kanina na may tama na. Ito yung isa dun sa dahilan kung bakit tumitigas yung kanyang throttle. And kung mapapansin nyo, nabalatan na yung kanyang cable tapos kinakalawang na yung loob. Meron din dito ng isang part, ito, parang bumaliko na siya. Tapos pag hinahawakan siyang ganun, matigas na rin. Parang nabaluktot na yung pinaka-support ng cable. Ito kasi nakikita natin dito. Ito yung support dun sa cable kasi meron pa yung cable dun sa loob eh. Ito kasi yung cable niya, ito. Tapos yung goma, tapos yung isa pang layer na parang ano to eh, parang bakal. Tapos yung loob niya yung pinaka-cable na. Ngayon ito, napasok na to ng tubig. Kaya hirap na hilahin tong cable na to. Hirap na rin bumalik, hirap na rin hilahin. Ito yung isa dun sa problema. Ito isang cable naman ganun din. Meron na rin siyang damage dito. Mapapansin nyo, basa-basa na rin yan. May tubig na yan na lumalabas. Oh. Ayan. Ibig sabihin yan, pinapasok na yun ng tubig tapos kinakalawang na yung loob. Kaya ang nangyari, bumili na lang si sir ng bagong throttle cable tsaka yung return cable. Dalawa. Ito yung binili niya, ito yung part number ng Honda na nabili niya. Ito yung isa, tapos ito yung isa. Sa ngayon, yung update natin ngayon dito sa motor na to, naikabit na natin yung mga bagong cable. Ito, si Senior Master Mike. Ito yung tumitira ng throttle cable natin ngayon. Okay, naikabit na natin yung bagong throttle cable dito. Hindi pa natin siya masyadong iniigbitan dito. Ito na yung bagong cable niya, no? Bumabalik na ng maganda. Kanina, hindi ko lang naipakita sa inyo kasi hindi pa natin na-videoan eh. Ayan, no? Ang ganda na ng play ng kanyang throttle. Kanina, ganito ang itsura niyan. Pag pinihit mo siyang ganon, hindi na talaga siya bumabalik. Steady na siyang ganyan pag binitawan. Tapos, susuportahan mo na lang ng kamay para bumalik siyang ganyan. Sa kahit anong motor, kung mayroon kayong same problem na ganon, yung mahirap ibalik yung throttle, baka same problem kayo neto. Kasi ito naman yung magiging talagang cost niya. Yan, nakikita nyo yung pinaka-problema. Yan yun. Kaya kung sakasakaling tumitigas na yung throttle nyo na yan, baka may tama na rin yung mga cable ninyo. So, pwede nyo ipa-check up, pwede nyo dalhin sa mga trusted na shop ninyo para ma-check up yung cable. Ang problema lang sa check up ng gantong motor, ang mangyayari kasi sa motor nyo, pabaklasin ito lahat. Baklas yan, hanggang ilalim. Tapos yung U-box natin dito, ayan, para ma-access natin yung cable. Ngayon, pag may problema kayong ganyan, possible mag-budget na kayo ng... Pero magkano bili mo dito sa cable mo? Lahat-lahat? 1.4 lahat. Itong dalawa na to. So ayun, nabili ni sir ng 1.4. So ayun, mag-budget kayo ng mga 1.4 or mga 1.5. Depende sa seller kung magkano nila binibenta yung cable. Sa ibang part, Honda, siguro hindi naman nagkakalayo yung mga presyo ng mga throttle cable. Ang problema lang kasi sa Honda, medyo mahirap pumanap ng stock. Tingin-tingin tayo sa online o kaya sa ibang shop or yung mga malalaking shop para makakita tayo ng ng mga stock or mga supply na original. Yun din dapat. Ngayon, ito okay na to. Bali, sasara na lang natin tong motor. Tapos, i-road test natin mamaya para malaman natin kung full function na talaga tong throttle niya. Pero sa ngayon, tinetest natin. Ang ganda na ng response ng kanyang throttle. Ito. Hindi napigil. Hindi napigil yung balik ng kanyang throttle. Kaya lang, kung may same problem kayo, baka yan ang pagiging problema nyo, baka yan yung cause ng problema nyo. Tapos isa pa dyan, yung pinaka-pipe, yung throttle pipe, baka may sugat na or may gas-gas na. Tapos isa pa dyan, yung may kalawang, yung ilalim. Pero na-check naman yan kagad kung ganun talaga yung problema niya. So sa ngayon, yung naging problema niya ay throttle cable. Ihabol pala natin yung dahilan kung bakit nagkaganito tong cable niya. Ipapakita ko sa inyo dito sa ilalim. Ayan, kung napapansin nyo, nailagay na natin yung bagong cable. Pero, itong part na to, dito kasi siya nasugat. Itong part na to, gumagalaw yan kung yan nagagasgas siya. Yan yung naging problema. Yun yung naging root cause nung
pagkasugat ng cable natin. Ngayon, ang gagawin natin dyan, ilalayo natin tong cable na to dito para hindi na maulit yung nangyari. Etong ano niya dito, itong holder niya dito, itutulak natin yan bahagya dito, papalayo. Tapos, babalutin natin ng flexible to o kaya rubber yung interior, babalutan natin yan. Pero dapat tray pa rin yan na gumagalaw. Babalutin lang natin para hindi siya gumagasgas dito. Ito kasi, itong hinahawakan ko na to, kung hihipuin niya rin yung motor ninyo, yung Honda Beat ninyo, medyo matalas siya. Medyo matalas. Kaya ngayon, ang gagawin natin, ito ilalayo natin siya, tapos babalutin natin to. Napalitan na kasi natin yung cable, pero yung root cause ng problema, kailangan din natin solusyonan para ma-prevent na natin na maulit-ulit tong gatong klaseng problema niya. Kasi kung mapapansin nyo, ang laki talaga nung sugat nitong isa na to. Ayan o. Yun yung gagawin natin dito. Hindi lang natin papalitan ng cable, hahanapin natin yung root cause ng problema, tapos yun yung babaguhin natin. Kasi yung pagkapit ng cable, madali lang. Nailagay na natin, pero mga ilang araw lang, possible mangyari ulit tong problema na ganito. Possible ulit na masira yung cable niya. Tapos, magpapalit ulit siya ng bago. Ulitin natin, papakita ko ulit sa inyo yung, ayan o. Ayan, ulitin natin, ipapakita ko ulit sa inyo yung part kung saan nasisira yung cable. Tatanggalin ulit natin yung cable dito. Makikita nyo yung kalawang, ayan o. Ayan yung gumagasgas. Kaya yan yung babalutin natin. Tapos ilalayo natin to. So ayun na lang muna. Mamaya update ko kayo. Papakita ko sa inyo yung picture nung before and after natin malagyan ng ano to. Malagyan ng solusyon tong problema niya. Yo, Germs, update tayo dito sa project natin. Ito, ginagawa ng solusyon. Kaya ba pagsamahin yung dalawa? Pagsamahin mo yung dalawa. Nilalagyan na natin ng flexible hose. Tapos, nailayo na rin natin yung kanyang holder. Ayan. Ito na yung naging solusyon natin dito. Dalawang patong na flexible hose yung nilagay natin dyan. Yung pinatungan natin yung dun sa may bakal para hindi na siya sumasagi dun sa pinakabakal niya na matalas. Si Master Mike yung dumali niyan. Wala naman siyang epekto sa throttle kasi tingnan nyo. Ang ganda pa rin ng response niya. Ito, talian mo rin to pero wag masyadong ano. Nailayo na natin yung cable dun sa nasasaging part. Tapos, nilagyan natin ng insulation para mas protektado siya dun sa part na yan. Kung sakasakali man na bumalik yung holder niya dun sa dating position niya, meron pa tayong additional safety dun sa cable niya. Pero tingin ko hindi na yan babalik dun eh. Matibay naman yan, Mike, 'di ba? Yung holder niya. Sabi ni Master Mike, matibay daw yung holder. Yung holder na sinasabi ko, ito Ito yung bakal na to. Yan. Dati kasi nandito yan, nakadikit. Ngayon, nilayo natin. Pwede ba natin pandarin? Pandarin natin? Okay, test natin yung throttle niya. Ayan, functional, maganda. Nagpa-function na maayos yung throttle, nagre-response na maayos, walang naging problema. Kahit nilagyan natin ng ng insulation tsaka nilayo natin yung holder niya. So ayan, okay na. Natapos na tayo dun sa Honda Beat. Bali, bubuin na lang natin to tapos good to go na to. Obserbahan na lang natin ng mga ilang araw ulit para kung sakasakali, ma-check natin yung cable kung dumikit ulit siya dun sa dati. Yun ang magiging additional maintenance natin dito. Obserbahan natin yung cable kung sakasakaling dumikit ulit siya dun sa bakal. Tapos titingnan natin kung may kayod ulit. Ayun lang, kita-kita ulit tayo sa susunod na update natin dito sa shop kung ano yung mga ginagawa natin dito. So bali ang ginawa natin, isa-summary ko lang. So bali chinek up natin to kahapon. Ang naging findings dito ay throttle cable. So kinabukasan, ngayong araw, bumalik si sir, may dala na siyang throttle cable. Dalawa, yung isa yung throttle cable, tsaka yung isa yung return. Tapos binaklas natin ngayon, ang nakita natin problema, may damage yung throttle cable, may sugat, may kalawang, tapos may tubig. Ngayon, pinalitan natin ng throttle cable na
bago, original, genuine part. Okay na yung throttle niya, responsive na siya na maayos, bumabalik na siya na maayos. Additional, nilagyan natin ng support, yung cable, nilagyan natin ng insulation, dinoble natin yung insulation, tapos nilayo natin yung holder niya. So yun yung naging preventive natin para hindi na maulit yung ganong problema ni sir sa cable niya. Ano pa ba? So yun lang yung mga ginawa natin. Ang pinakamagandang ginawa natin dito sa motor niya ay hinanap natin yung root cause ng problema kung bakit nagkaganon yung cable niya. Tapos yun yung ginawa natin ng paraan. So kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video natin dito sa JR Motorworks. Ingat!